Ang pinakamainit na balita ngayong Sabado. Salo-salo sa restaurant sa Dagupan, binulabog ng pagsabog ng portable kalan. 11 estudyante na puruhan. NBI relax na kayo. 2 Vietnamese na nagpapanggap umanong doktor, arestado sa illegal na aesthetic clinic sa Makati City. Sa Albay, peking dentista na nagkakabit ng braces sa loob ng kanyang bahay, arestado. Mega oil price hike dahil sa gera sa Middle East, magdadalawang linggo na. Diesel, posible magtaas presyo ng lagpas 20 piso. Sa Negros Oriental, sako-sakong bigas at mga tangke ng LPG nagkalat dahil sa pagtagilid ng truck. Dennis Trillo at Carlene Aguilar, full support sa anak na si Calix na naka-gold sa isang fencing tournament. Jeneline Mercado, nakisuporta rin. Mga gulay sa Benguet, hindi na lang nagka-andap o frost, kundi nagyelo na. At alagang Chow Chow, kamusta na matapos mahulog sa manhole? Nakatuto kami. Magandang hapon po. Nauwi sa disgrasya ang kasiyahan sa isang restaurant sa Dagupan nang sumabog ang isang portable kalan. 11 mag-aaralang napuruhan ng apoy ang nahulikam na pagsabog sa pagtutok ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Sa video na ito na kumakalat sa iba't ibang social media pages, ang masayang salo-salo na uwi sa trahedya. Nang biglang magkaroon ng pagsabog, kuha ang video sa isang Korean restaurant sa Barangay Karanglaan, Dagupan City noong Huwebes. While celebrating, kinakantahan na nila ng happy birthday song yung kanilang classmate, gas burner, nag-lit. Kaya nagkaroon ng explosion. Biglaan lang po yun kasi nandun ako sa likod. Okay. Pagpunta ko dito, yun, nagtakbuhan na lahat ng tao kasi sumabog, natakot na po lahat. 11 estudyante ang sugatan sa pagsabog. Ayon sa Dagupan City Police, isa ang nasa intensive care unit habang nakauwi ng ibang sugatan. Ayon sa empleyado ng kainan, unang beses ito nangyari sa kanila. Hindi raw sila nagkulang sa maintenance ng kanilang mga gamit. Palagi po namin yan chinecheck pa, ino-off pa tapos nililinisan po lagi namin yan. Ayon sa pulisya, nagkaroon na ng inisyal na pag-uusap ang pamunuan ng kainan at ang pamilya ng mga biktima. Dagdag pa ng pulisya, sinabi sa kanila ng kainan na sagutin ang gastos sa pagpapagamot sa mga biktima. Para sa GMA Integrated News, Jasmine Gabriel Galban, nakatutok 24 oras. Ingat po sa mga mahilig pumunta sa mga aesthetic clinic para sa umailalim sa mga beauty procedure. Bisado po sa Makati City ang isang clinic na iligal na nag-ooperate. Hinuli ang 2 dayuhan na walang mga patunay na sila'y doktor. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Pagkakuha ng senyas, pinasok ng mga tauhan ng NBI Special Action Unit ang aesthetic clinic na ito sa Makati City. NBI relax na kayo. Inabutan ng mga operatiba ang mga kliyenteng nakahiga sa mga kama habang isinasalang sa mga procedure. Nakatago naman sa mga kabinet sa loob ng klinik. Yan ang mga gamot nila para sa hair. So hindi natin alam kung mga ano yan, kung mga FDA approved yan, sir. Sa kwarto ito naman mga kapuso, ginagawa daw yung mga procedures tulad ng paglalagay ng botox at fillers dito sa kamang ito. Pero ang nababahala raw itong NBI na makita nila, nakakabahala, itong mga mismong ginagamit na mga pang-botox, imbis na naka-refrigerate, ay eto, sa cabinet lang nakalagay. Kung kaya't malamang daw ay compromise na itong mga ginagamit sa pambotox na pwedeng magkaroon ng malaking epekto na negatibo sa sino mang panggagamitan nito. Hindi rin daw sanitize ang lugar at mga ginagamit sa aesthetic procedures. Kaya ayon sa mga eksperto ng NBI, posible magka-impeksyon ang kanilang mga kliyente. May 2 Vietnamese na nagpapanggap na doktor. At nung pinuntahan, nakita yung clinic,
yung botox, hindi mga nakarep, tapos nung tinignan yung personalities nila, overstaying din ng mga Vietnamese. Inaresto ng raiding team ang 2 Vietnamese at isang Pilipinang tumanggap ng Mark Bani. Walang maipakitang katunayan ng pagiging doktor ang mga Vietnamese ng hinga ng mga otoridad. Kinumpiskan lahat ng kanilang equipment at mga gamot. Wala pang pahayag ang mga inaresto na nasa NBI detention facility sa Muntinlupa at naharap sa reklamong paglabag sa Medical Act at FDA law. Babala ng NBI sa publiko, Sa hangarin nating makatipid o makamura at magpapaganda ay mabiktima po tayo ng mga katulad na ganitong mga modus operandi. So maging mapanuri po tayo, tingnan natin kung sila yung talaga mga doktor, tingnan po natin yung kanilang clinic, yung mga gamit na ginagamit. At kung may pagdududa po, agad na makipag-ugnayan sa aming pong tanggapan para kayo po ay aming masislihan at matulungan. para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Malaking dagok maging sa sektor ng agrikultura ang mahal na diesel, lalo't kailangan ito sa pagsasaka at pangingisda. Kaya gita isang grupo sa pagdinig ng Senado, hindi lang dapat sa sektor ng transportasyon nakatuon ng tulong ng gobyerno. Nakatutok si Mav Gonzalez. Tuyot na ang taniman ng gulay ni Mang Ludovico sa Sarat, Ilocos Norte. Para mapagana ang patubig sa kanyang sakahan, kailangan ng makinang ito ng pinapatakbo ng diesel. Pero dahil sa malakihang pagtaas ng presyo ng diesel ngayong linggo, problemado ang mga magsasakang tulad niya. Yung pananim namin, kailangan ng delay. Mamamatay na kung hindi naman makabili ng krudo. Sa makina rin nakaasa ang patubig ng mga magsasakang ito sa Malolos, Bulacan. Kaya nangangamba sila dahil baka hindi nila kayanin ang gastusin dahil sa taas ng presyo ng diesel. Bali, 2 bawang pa antay namin. Kung bibili kami ng krudo, lagi na lang kami lugi sa aming pagsasaka. Bukod sa mga magsasaka, umaaray na rin ang mga mangingisda. Malaking bahagi ng gastusin sa pangingisda ang diesel para makalaot ang kanilang mga bangka. Pakunti-kunti na nga lang yung huli namin tapos tumataas pa yung gasolina. Yan din ang daing ng mga mangingisda sa Davao City. Pag imay mo, magagwanta na may sige ko paswerte. Kung makakuhag dili, wapod, ugnaan. Dawaton, wapod, ugnaan. Say gani, igorag panghatag sa manayungay kayo di man may kalusad ugay manayungay. Sa isang maliit na mangingisda na papalaot siya using 40 to 50 liters per ikot niya o per ikot niya sa karagatan, yung 500 ina-absorb niya. Wala pa namang ayodang nakukuha, wala pa namang discount sa mga fuel, wala pang discount sa excise tax man yan o VAT man yan. Ang diskarte na lang daw ng mga mangingisda sa Iloilo City. Imbes pa dasig, pinahinay na lang anay kasi kuan ka man nga magkini-kini ang makaon mo sa mga gatong mo. Imbes ka gadali ka kisate kuan ka man nga mula na bawion mo lang sa temprano kapag malakat kay ti para nga makapahinahinay. Kaya sa pagdinig ng Senate Committee on Agriculture, ipinunto na hindi lang dapat sa sektor ng transportasyon nakatuon ng tulong. Nakafocus tayo sa transport, sa mga jeepney driver, tricycle driver, pero mas kawawa yung mangingisda kasi dagdag sa gasto sa production niya yun. Ina-absorb niya ang sarili. Yung mga jeep pwedeng huminto ng ilang oras Yung mangingisda hindi ka naman pwedeng hindi mangisda ka ng 2-1 oras lang. Talagang kailangan mong lumayo para makapanghuli. Ayon sa chairman ng komite na si Senador Kiko Pangilinan, bumubuo na rin sila ng panukalang emergency fuel subsidy, lalo't 80% ng gastos ng mga mangingisda ay krudo. Pero giit ni Pangilinan, kulang ang 3,000 pisong fuel subsidy. Kulang talaga. Pero baka yung 3,000 na yun, hindi pa tumataas ang presyo ng krudo noon. Exactly, opo. Edi karampot na lang yun. Paliwanag ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, kulang kasi talaga ang budget nila. Kaya maliit at para sa mga mangingisda sa 5th class municipalities lang ang ayuda. Our target po is 150 to 200,000 boats. So if we will times 3,000, Your Honor, it's 400 million something po. So that's why 3,000 yung kinap-up natin. But if in case that there will be an augmentation of our budget, then definitely, Your Honor, we can add it to, raise it to 5,000. May request na raw ng karagdagang pondo ang BFAR para sa fuel subsidy. Pero kahit may dagdag na budget, nasa 22,000 lang ang mabibigyan, kumpara sa 2.7 million na kabuo ang bilang ng mga mangingisda. Ayon naman kay Pangilinan, may pinag-uusapan ding supplemental budget ang Kongreso, kaya maaaring madagdagan pa ito. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras.
Isang naka-duty security guard sa Quezon City ang malapitang binaril at ninakawan pa ng cellphone at service firearm. Ang nahulikam na insidente sa pagtutok ni Rafi Tima. Sa kuha ng CCTV, makikita ang security guard na nakaupo sa labas ng binabantayang grocery sa Fairview, Quezon City, bandang 2:00 ng madaling araw. Maya-maya, kita ang dalawang lalaking nakasuot ng helmet na patakbong lumapit sa gwardya at tinutukan siya ng baril. Tumayo pa ang gwardya, pero ilang segundo lang agad siyang bumagsak. Dito na pala siya pinaputukan ng lalaking nakaputing long sleeves. Bahagya pang lumayo ang dalawa, pero agad ding binalikan ang napaupong gwardya at tila may kinuha sa kanya bago tumakbo palayo. Ayon sa mga investigador, service firearm at cellphone ang kinuha mula sa gwardya. Sa isa pang kuha ng CCTV, kitang pumasok ang gwardya sa loob ng grocery store kung saan agad siyang tinulungan ng cashier. Nung nakaupo ako sa loob, may narinig akong malakas na putok. Nung sinilip ko, si guard nakaupo na sa sahig, nabaril na pala ng dalawang lalaki. Tapos tumawag ako agad sa pulis. Nung tumawag ako si chief, pumasok naman siya sa loob. Tapos duguan na siya. Tapos suka siya ng dugo. At mabuti naman may tumulong sa amin na tricycle driver at dinala namin sa malapit na ospital. Nasa maayos na kalagayan na raw ang biktima. Sa backtracking ng mga investigador, napag-alamang may nahuli ng dating suspect na ganito rin ang modus. Nang ipakita ito sa biktima, positibo silang kinilala. May 6 na halos kaparehong kaso na raw ang dalawang suspect, pero nakapagpiyansa lang o kaya i-dismiss ang kaso dahil hindi nagtuloy ang mga complainants. Kausap na raw ng mga investigador ang mga kaanak ng suspect. Tinatry natin na pakiusapan para kung kaya nilang suko para naman ma-mitigate din yung sitwasyon or yung kaso nila na sumuko sila. But definitely after 36 hours, kung hindi po natin ma-follow up, hindi natin makuha, we will file appropriate charges, robbery with frustrated homicide. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Naiuwi na sa Pilipinas at ngayon nasa hometown na sa Pangasinan ang labi ng Pilipinong caregiver na nasawi sa gitna ng missile attack sa Israel. Nakatutok si Bea Pinlac. Bumuhos ang luha ng mga kaanak ng Filipina caregiver na si Mary Ann Velasquez de Vera nang salubungin nila sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA ang mga labi nito kaninang madaling araw. Si Mary Ann ang unang kumpirmadong Pilipino na nasawi sa kaguluhan sa Middle East. Nasawi siya noong February 28 sa gitna ng missile attack ng Iran sa Tel Aviv, Israel, kung saan siya nagtatrabaho. Pinagdadasal natin na huli na ito, wala nang masaktan. Dadali na natin si OFW Mary Ann sa Pangasinan. Sinundo siya ng kanyang pamilya at yung kanyang asawa na kakarating din galing Israel. I'm sure that all of us can feel his heart. They fell in love in Israel. And I wish that this story would have ended differently. Kahapon, personal na nakiramay si Israeli President Isaac Herzog sa naulilang asawa ni Mary Ann na isa ring OFW sa Israel. Kabayanihan daw kung ituring ng Israeli government ang pagsalba ni Mary Ann sa amo niya sa gitna ng pag-atake sa Tel Aviv bago siya namatay. She's a brave lady that took care of her elderly. Her commitment, her compassion are really admired and she is really a heroine. Patuloy raw na magpapahatid ng tulong ang Israeli at Philippine government sa pamilya ni Mary Ann. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Susunod, mahigit 30 Pilipino arestado sa scam hub na nagpapanggap na call center. Mahigit 400 Pilipinong naipit sa giyera sa Middle East, balik bansa na. At huling hirit ng amihan, temperatura sa Benguet bumagsak sa 7.5 degrees Celsius. Ilang gulay nagyelo na. Tutok lang dito sa 24 Oras Weekend.
kahit sino, kahit saan, pwedeng maging bahagi ng pagbabalita. Maging mapagmasid, i-share ang kwento gamit lang ang cellphone mo. Stop Lord! Uy, nagkatrak yung nanay! Ito ang iba't ibang paraan para mag-submit ng mga video at litrato. Tandaan, always use #YouScoop. I-like at i-follow ang official page. Kwentong totoo, kwentong kapuso. YouScoop Plus. Cuboid ang tawag sa bahay na ito. Kaya raw nitong labanan ng mga bagyo, malalakas na hangin at ang mainit na panahon. Ang designer at innovator na si Hilbien, kinalakihan na raw ang palagiang pagtama ng bagyo sa Bicol. Maliit pa ako, mararanasan ko na yung bagyo. Pero hindi tulad ngayon, mas malakas ngayon. Yung mga dating bahay, ang haba ng mga eaves nila. Minsan lang gamitin yung eaves na yon. So pag tinamaan siya ng hangin, sinasalo niya yung hangin. So ang tendency ng hangin, papunta sa taas. So ang unang masisira noon is yung gutter. No? Pag baklas na yung gutter, diretso na yan. Baklas na yan lahat. Gumawa ko ng isang aerodynamic na form. Pag tumama yung hangin, walang masyadong stress. Kumbaga, dumadaan lang. May ginawa akong simulation. Yung flat surface kung paano tumama yung hangin. No? Grabe yung stress. Pero nung tinanggal ko siya, yung hangin is papunta doon. Pare-parehas yung sukat niya, yung form, kahit saan manggaling yung hangin, safe siya. Taong 2020 nang simulan niyang buuin ang disenyo ng Cuboid House. 2022 na itayo na niya ang 2 prototype nito sa Bicol. Patented na ang design at may ilang bansa na raw na interesadong itayo ito. This is optional, doon sa mga mainit na hangin na areas. So ito, pwede itong tumaas. So dito lalabas yung hangin. Pero it depends naman. Kung let's say, masyadong malakas naman yung ulan, mag-a-adjust naman tayo. Ginagamit nating material is APS. Expanded polystyrene, So hindi na ito yung yung pangkaraniwang CHB na concrete, na kahit alas 7 na ng gabi, mainit pa rin pag ginawakan mo, Ito kahit tanghaling tapat, Pag ginawakan mo siya sa loob, malamig siya. Nagkakahalaga ng 1.2 million pesos ang isang bahay. Suitable ito sa matataas na areas, except doon sa mababa. Kasi hindi siya designed for flooded areas. So mabigyan lang ng pagkakataon at mabigyan ng funding ng government at mabigyan ng yung mga tao na nangangailangan talaga, Siguro napakasaya ko na. Huli sa akto, mahigit 30 Pinoy na nagtatrabaho sa isang scam hub sa San Pedro, Laguna. Ang kadalasan nila mga target, mga matatanda at retirado na sa ibang bansa. Nakatutok si John Consulta. 37 Pilipino ang inabutan ng NBI sa isa umanong scam hub sa isang subdivision sa San Pedro, Laguna. Nakadisplay sa ibang computer ang transaksyon na panloloko sa kanila umanong mga target sa Amerika. It is about an establishment posing as a call center. And according to the informant, this establishment are engaging in scamming activities. Ayon sa NBI, kunwari ay mga tech support sila ng mga malalaking tech companies at umaalalay sa mga Amerikanong may problema. Yun pala, nagtatanim sila ng malware sa cellphone ng mga target. Naka-embed ang malware sa mga messages na pinapadala. Meron din umano silang isinasagawang fraudulent marketing scheme kung saan nagkukunwari silang empleyado ng isang pharmaceutical company at may hawak ng listahan ng mga umu-order ng gamot
Pag nakuha na ang perang bayad para sa gamot, naglalako na ang mga ito na parang bula. May ilan ding ang panloloko nakaangkla sa loan, debt relief scheme. Mag-o-offer kunwari ng kalahati na lang ang babayaran sa kanilang mga loans, pero tatangin lang ang bayad at di tunay na mababayaran ang loans. Mga elderly at retirees daw ang kadalasang biktima ng mga inaresto. Na-inquest na sa reklamong paglabag sa Cybercrime Prevention Act at Anti-Financial Account Scamming Act ang mga suspect na wala pang pahayag sa ngayon. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Isang ginang na nakapila sa ayuda sa Mandaue City ang nawala ng malay at kalaunay nasawi. Ang sa ama ng biktima, nagbakasakali siyang pumila sa pamamahagi ng 5,000 pisong ayuda para sa mga nasalanta ng Bagyong Tino noong 1 taon. Pero habang nasa pila ng validation, nawalan umano siya ng malay. Sinubukan daw siyang i-revive pero wala na raw siyang buhay. Idinaring ito ng ama ng biktima lalo't may mga rescuer o otoridad sa lugar. Ang panawagan ng kanyang pamilya, ilabas ang CCTV footage kung saan nangyari ang validation. Ang City Administrator ng Mandaue humihingi na raw ng incident report bago maglabas ng pahayag. Wala pang opisyal na pahayag sa insidente ang DSWD. Nagbigay na raw ang kagawaran at City Social Welfare Office ng financial assistance at iba pang tulong sa pamilya ng biktima. 4 na anak ang naulila ng ginang. Patay sa pamaril sa Cagayan ang 3 magkakaanak na binibentahan ng mahigit 1 milyong pisong halaga ng ginto. Sa Bulacan, huli ka ang pagtangay ng isang lalaki sa pitaka ng nurse sa ospital. Nakatutok si John Consulta. Nagmamasid-masid sa loob ng emergency room ng isang ospital sa Bulacan ang lalaking ito sa kuha ng CCTV. Ang kanyang target, ang nurse station. Pinagbubuksan niya ang mga drawer at nakuha ang wallet ng isa sa mga nurse na nasa laboratorio ng mga oras na yon. Sa backtracking ng pulisya, natunto ng wallet ng biktima sa bayan ng Balagtas. Pero nalimas na ang laman ng bank account ng biktima. Patuloy ang pagtugi sa suspect. Patay sa pamaril ang 3 magkakaanak sa gitna ng bentahan ng ginto sa Lalo, Cagayan. Sa salaysay ng kanilang pamilya sa pulisya, nakipagkita ang mga biktima sa isa pang lalaking nagbebenta umano ng ginto sa halagang 1.2 million pesos. Pero ang kanilang katransaksyon, wala raw dalang ginto at kailangan pa itong kunin sa isang barangay. Sumama naman ang mga biktima at nang makarating sa isang liblib na lugar, doon na sila pinagbabaril. Tinangay ang kanilang pera. May 2 pang kaanak mga biktima ang kasama nila pero nagpaiwan sila sa bayan. Tinangka rin daw silang patayin ng mga salarin pero nakapagtago at nakatakas. Nailibing na ang 3 biktima na pawang mga Maranao at residente ng Muslim compound sa Tuguegarao. Arestado sa follow-up operation ang 2 lalaki na itinuturong pumatay sa mga biktima. Nakumpiska ang ilang baril, granada, bag at 3 cellphone. Positibong kinilala ng mga saksi ang mga nadakip na suspect. Patuloy ang pagtugis sa isa pa nilang kasama. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Umaaray ang mga empleyado dahil hindi sapat ang kanilang sahod sa pagmahal ng petrolyo at pagmahal din ng mga bilihin at serbisyo. Ang sabi ng DOLE, kung makita raw ng mga wage board na may sapat na basihan, posible ang aumento sa sahod. Ang tugon po ng mga employer, alamin sa live na pagtutok ni Von Aquino. Von? Pia, nangangambang ilang manggagawa na nakausap natin na baka hindi na sumapat yung kanilang kita sa oras na tumaas ang presyo ng bilihin dahil sa pagsipa ng presyo ng langis. Kaya naman ang hiling nila, taas sahod o kaya ay allowance. Minimum wage earners sina RM at Renz bilang housekeepers sa isang BPO company. Dahil sa maladomino ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis. Kulang din tumataas na din yung mga bilihin Kahit konting taas sahod para kahit papaano makabawi man lang. Basta matustusan lang din yung mga pangangailangan. Sa Metro Manila, 695 pesos ang minimum wage sa non-agricultural sector. Sabi ng National Wages and Productivity Commission, posible ang dagdag sahod kung may makitang sapat na basihan ang Regional Wage Board para rito. Should the board find urgent and reasonable grounds to issue a wage order within the 12-month period, it shall submit a written justifications
sa ating pong commission for its immediate review and affirmation. So, once na na-affirm po ng commission yung magiging justification ng ating board, pwede na po silang mag-initiate ng minimum wage setting process. Para sa Employers Confederation of the Philippines, maging mga kumpanya, apektado ng pagsirit sa presyo ng langis. Kaya dapat din daw isaalang-alang ang kakayahan ng kumpanya kung magtataas ng sweldo ang mga manggagawa. Strategic factor na mamatay ang mga kumpanya yun. Yung binibigyan na minimum wage, sabi ko nga sa'yo, paiyakan na yan ngayon. Hirap na hirap yung mga kumpanya. So yung pinagtataas ng sweldo, yung binamandate ng regional wage board, yung pinipilit na kayanin nyo. Sabi ng NWPC, may mga regional wage board nakakapasa lang ng wage increase at ang ilan sa kanila pautay-utay pa ang aumento sa sahod. Para maibsan kahit papaano ang pagsirit ng presyo ng langis, isinusulong ngayon sa Kongreso ang pagsuspindi ng excise tax. Sakaling maisabatas, maaring umabot sa 10 pesos kada litro ang matapyas sa presyo ng produktong petrolyo. And hopefully within the next 2 weeks ay makapagbenepisyo na po at makinabang na po ang ating po mga kababayan. Pia, sa Lunes ay inaasahang maipapasa na sa third reading ng Kamara ang panukalang pagtanggal sa excise tax sa langis at bago naman matapos ang linggo ay inaasahang maipapasa na rin ito ng Senado at maisusumite sa Malacanang para sa lagda ni Pangulong Bongbong Marcos. Pia? Maraming salamat, Von Aquino. May bagong species ng dinosaur na nadiskubre sa South America. Ito raw ang isa sa pinakamalaking dinosaur na nabuhay noon sa Brazil. At tinutuklas ang koneksyon nito sa mga sinaunang dinosaur sa Europa. Kuya Kim, ano na? Ito mga butong nahukay noon sa Brazil sa South America. Mga buto ng isang dinosaur. Para matukoy kung anong dinosaur to, mabusisi itong pinag-aralan ng mga eksperto. At sa buwang ito, nilathala nila ang kanilang findings sa Journal of Systematic Paleontology. Ang mga buto raw ng isa sa mga pinakamalaking dinosaur na nabuhay sa Brazil, ang Dasosaurus tocantinensis. Sa tulong ng 1.5 meter long na femur na kanilang nahukay, napag-alaman nila na ang Dasosaurus tocantinensis, tinatayang 20 meters daw ang laki. At ang kinamanghapan nila, ang pinakamalapit na kamag-anak ng Dasosaurus tocantinensis, mga Garumbatitan morelensis. Isang sauropod na nabuhay naman noon sa Spain. Ang lineage ng mga Dasosaurus tocantinensis maring nagmula raw sa Europe at nag-disperse o kumalat lamang sa South America 130 million years na ang nakaraan. Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Susunod, truck na may kargang tubo nahulog sa bangin. At lolang tricycle driver sa Cavite, binigyan ng pang full tank ng kanyang pasahero. Tuloy-tuloy ang pagtutok dito sa 24 Oras Weekend. Mga balitang hindi mo na kailangan hintayin. Pwede mong pakinggan ang 24 oras kahit saan, kahit kailan. Ang pinakamalalaking balita, kasama mo na sa araw-araw. 24 oras podcast. Balita na pwede mong dalhin kahit saan. Para sa mas malaking misyon. At mas malawak na paglilingkod sa bayan. GMA Integrated News. Ang News Authority ng Pilipino. Mga pinakabago unang balita ngayon. 26 years nang una sa balita. Yung nawala ng tirahan talaga pong tinangay. Halos wala sa Pilipinas man o sa ibang bansa. Hiring ni dating Pangulong Rodrigo. Tuloy ang pagbabantay ng GMA Integrated News. Ganito pa rin po kalaki yung apoy na tumututok sa mga. Naroon kami kung nasaan ang balita. Lumalyang flood control project. Gawa ng pag-water cannon sa atin. Unang balita sa unang hirit.
Bukod sa mga museum, sa mga souvenir shop na karaniwang makikita ang mga bulol. Ibinibenta ito na pandekorasyon at binibili bilang simbolo ng swerte o dahil sa ganda ng disenyo. Ngunit madalas, hindi na naipapaliwanag ang mas malalim nitong kahulugan at kasaysayan. Unang-una siyempre, nawawala yung meaning, yung cultural context ng bulol mismo. Nade-demote siya as pang-aesthetics lang, no? May ethnic appeal yung bahay mo. Nawawala yung context ng kahalagahan ng bulol pag yung ginagawa mo siyang commercial. Bahagi ng advokasya ni Martin ang hikayatin ang mga natitirang taga-Ifugao na mayroon pang mga bulol na ipagpatuloy ang pagpapahalaga at paggamit sa mga ito. Marami pa kaming gumagamit niyan. Of course, I feel happy kasi at least may naiiwan pa sa mga practices namin. No? Pero dapat holistic din yung na hindi yung para lang, may turista tayo, mag-perform tayo ng harvest ritual para mailabas yung mga bulol. Of course not. Kasi I find it also, yung hypocrisy na yan, no? Offensive actually sa culture din yun. Hindi na nakapalag ng arestuhin ng otoridad ng isang babaeng nagpapanggap na dentista sa Kamalig, Albay. Sa isang video, kita ang suspect na nagsasagawa ng dental procedure sa isang kliyente na isa palang undercover. Isinagawa ang entrapment ng mapag-alamang nag-aalok online ng 21 anyos na suspect ng dental services tulad ng pagkakabit ng braces. Na-recover sa kanya ang isang cellphone, marked money, at mga gamitang pang-dentista. Wala pang pahayag ang suspect na nahaharap sa reklamong paglabag sa Philippine Dental Act of 2007. Kinumpirma ng Philippine Dental Association na hindi rehistradong dentista ang suspect. Humambalang sa kalsada ang sako-sakong bigas at tangke ng LPG matapos mawalan ng kontrol at tumagilid ang isang truck sa Negros Oriental. Isa pang truck sa Negros Oriental na may kargang tubo ang nahulog sa bangin. Ang madisgrasya sa kalsada sa pagtutok ni Darlene Guy. Grabe. Nagkabasag-basag ang concrete barrier sa kalsadang ito sa Ayungon, Negros Oriental nang dumiretso hanggang sa mahulog sa bangin ng isang truck na may kargang mga tubo kahapon. Pinagtulungang sagipin ng driver at kanyang pahinante na parehong nagtamo ng minor injury. Base sa investigasyon, binabagtas ng truck ang pababa at palikong bahagi ng kalsada nang mawalan umano ng control sa manibela ang driver. Doon na dumaos-dos ang dump truck sa bangin na hindi bababa sa 15 metro ang lalim. Sa bayan naman ng Sibulan, humambalang sa National Highway ang sako-sakong bigas sa tangke ng LPG. Tumagilid kasi ang truck na may karga sa mga ito. Ligtas ang driver at pahinante. Walang ibang motoristang nadamay. Ayon sa pulisya, papuntang Amlan Port ang truck pero nawalan ito ng control sa pababa at pakurbang bahagi ng kalsada. Posible umanong overloaded ang truck at hindi maayos ang pagkakasalansa ng mga sako at LPG tank. Sinusubukan pa naming makuha ang pahayag ng driver. Patuloy ang investigasyon. Wasak naman ang unahan ng isang truck na kargado ng sako-sakong feed sa Bagabag, Nueva Vizcaya kahapon. Ayon sa pulisya, nawala ng preno ang truck at inararo ang 4 na sasakyan. Nakatalon palabas ang driver habang naiwan sa loob ang pahinante. Kritikal ang kanyang lagay matapos maipit sa kanyang upuan. Sugatan din ang 2 sakay ng nasalpok na truck na may karga namang palay. Ayon sa pulisya, nagkasundo ng hindi na magsampa ng reklamo ang mga nadamay.
Dead on the spot naman ang isang rider matapos magulungan ng trailer truck sa Marilao, Bulacan noong Lunes. Ayon sa Marilao Police, nawala ng balanse ang rider kaya ito natumba hanggang sa magulungan sa ulo ng katabing truck. Nakadetain sa Marilao Police ang truck driver na humingi ng tawad. Nakita ko po sa side mirror ko na biglang natumba yung tao. Wala lang gumawa. Sa gulong po kasi ito tumama. Preno ko, inabot na po. Uso po kasi sir natumba yung CCTV naman po doon. Sinusubukan pa naming makuha ang pahayag ng pamilya ng biktima. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok, 24 oras. Nawala ng BPI sa mga mapagsamantalang retailer. Bawal ang panguhord o pag-iimbak ng essential goods sa gitna ng gyera sa gitnang silangan. Ayon sa DTI, paglabag ito sa Price Act at iba pang kaugnay na batas. Makukulong ng hanggang 15 taon at pagmumultahin na hanggang 2 milyong piso ang mapapatunayang nagmamanipula ng presyo. Inimok din nila ang mga consumer na maging mapagmatsyag at agad isumbong sa DTI kung may maobserbahang mga paglabag. Pagtitiyak ng DTI sa patang supply ng mga pangunahing bilihin at sumusunod naman ang mga ito sa suggested retail price base sa kanilang pag-iikot nitong unang 2 linggo ng Marso. Round 2 na sa susunod na linggo ng nakalululang oil price hike at posibleng sumipa ng magit 20 piso ang presyo ng diesel. May nag-iisip ng magtigil pasada habang ang ilang taxi operator naman hihirit ng dagdag sa flag down. At mula sa Quezon City, nakatutok live si Darlene Kai. Darlene? Pia, titigil na nga raw sa pamamasada yung ilang tsuper na nakausap namin dahil talagang wala na raw silang kikitain pagkatapos ng panibagong big time oil price hike sa susunod na linggo. Nakalatag naman na yung mga programa para sa ayuda ng gobyerno pero may panawagan yung ilang transport groups at tsuper. 20 to 22 pesos ang inaasahang dagdag sa kada litro ng diesel sa Martes ayon sa industry sources. 14 to 16 pesos naman sa gasolina. Hindi pa naglalabas ang Department of Energy ng opisyal na estimate at ng anunsyo kung pumayag muli ang oil companies na utay-utayin ang dagdag singil. Matapos ang round 1 ng mega oil price hike noong 1 linggo, batay sa kwenta ng GMA Integrated News Research, naglalaro ngayon ang gasolina sa 57 to 84 pesos per liter. Sa diesel, 66 to 90 pesos. Sa kerosene, lagpas 100 pesos. Magkano man ang pinal na mapagkasunduan, iisa ang sigurado. Bugbog na raw ang mga tsuper. Paano ba raw magkakasya ang 500 piso kada araw sa kanyang may 2 anak? Kaya baka tumigil na raw siya sa pagpasada sa susunod na linggo. Ang taxi driver na si Jesus, hindi na umaabot sa 500 piso ang kita kada araw dahil sa sobrang mahal ng langis. Kaya nananawagan ng Philippine National Taxi Operators Association o PNTOA ng pagtaas ng singil sa flag down at kada metro. May panawagan din ang samahan ng mga TNVS. Yung transport network company naman, kung nasaan nagdadrive yung ating mga driver, baka naman po pwedeng bawasan ang komisyon nila. Tayo po, ang request natin, yung 10% okay na kasi may 10%. Mga transport network company naman na 10%. Naunang inanunsyo ng DSWD o Department of Social Welfare and Development ang pamimigay ng tig 5,000 pisong ayuda para sa tricycle drivers simula Martes. Sabi naman ng DSWD, susunod na ang iba pang nasa sektor ng transportasyon gaya ng mga driver ng jeep, bus, taxi, TNVS at mga motorcycle taxi at delivery rider. Inatasan na rin ng LTFRB ang lahat ng PUV operators na magsumite na sa pinakamalapit na Regional Franchising and Regulatory Office ng listahan ng mga pangalan ng mga driver na kabilang sa kanilang prangkisa. Para raw ito mapabilis ang paghahanda at implementasyon ng fuel subsidy program. Bago kasi mailabas ng pamahalaan ng pondo para rito, dapat umabot ng $80 per barrel sa loob ng 1 buwan ang presyo sa pandaigdigang merkado ayon sa Department of Transportation. Malaking tulungan, hindi pa rin daw yan sapat para sa ilang samahan ng mga tsuper lalo kung aalagwa pa ang presyo ng langis. Piya, nauna nang sinabi ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na maaaring sa susunod na linggo ay maglabas na ng desisyon kaugnay sa mga petisyon sa dagdag pasahe sa mga pampublikong sasakyan. Yan ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Darlene Kai. Up next, lolang tricycle driver naging emosyonal sa sorpresa ng kanyang pasahero.
Dennis Trillo at Carlene Aguilar, pati si Jenilyn Mercado, proud parents kay Calix na naka-gold sa isang fencing tournament. Non-stop ang pagtutok dito sa 24 Oras Weekend. Excellence recognized on the world stage. A seasoned professional, full of authority and charisma. From the bottom of my heart, a huge thank you. All around the world, we cover stories that make us angry, sad, triumphant, and glad. But our job as journalists is to harness all these emotions and turn them into positive action. Do everything possible to turn in the best work and be grateful every day. Congratulations, Vicky Morales, AIB Presenter of the Year. Mga balitang hindi mo na kailangan hintayin. Pwede mong pakinggan ang 24 oras kahit saan, kahit kailan. Ang pinakamalalaking balita, kasama mo na sa araw-araw. 24 oras podcast, Balita na pwede mong dalhin kahit saan. para sa mas malaking misyon. At mas malawak na paglilingkod sa bayan. GMA Integrated News, ang news authority ng Pilipino. Ako si Jerome, Eric, Alad. This is my signing. Gusto ko lang talaga i-emphasize yung Ondoy. Hindi ko makakalimutan. Sobrang nagpanik ako nun, hindi katulad before. Kasi, sobrang andaming damage na nangyari. Sinalanta ng bagyong Ondoy ang malaking bahagi ng Luzon. Sa loob lang ng 6 na oras, pang-1 buwang ulan ang ibinuhos nito. Dahilan para ang ilang lugar sa Metro Manila lumubog sa lampas bubong. Dahil kalbaryo sa mga motorista, ang mahal na petrolyo, doble kayod sila para may matira pa sa kita at may uwi sa kanilang pamilya. Kaya marami ang naantig sa tagpong ito sa pagitan ng isang pasahero at tricycle driver na isang lola. 540. Po? 540 ngayon. Ang mahal. Oo, laki na itinato eh. Ito po, pang 2 full tank nyo. Yan. 1-1. Full tank na yun ng 2. Inilarawan din ng uploader na si Mervin ang mga rider at chopper bilang mga tunay na bayani ng kalsada. Dagdag pa niya, saludo siya sa mga ito na patuloy na namamasada para sa pamilya sa gitna ng nagtataas ang presyo ng langis. Nakauwi na alula ng chartered flight ang mahigit 400 Pilipinong naipit sa gyera sa Middle East. Yan ang tinutukan ni JP Soriano. Napapalakpak at napakaway ang mahigit 400 Pilipinong nirepatriate mula Dubai, United Arab Emirates nang lumapag ang sinakyang chartered flight sa NAIA ngayong hapon. Sinundo sila matapos maipit sa gyera ng Amerika, Israel laban sa Iran. Sa bilang na ito, mahigit 200 ay mga OFW, habang mga stranded na turista naman ang iba. Sa arrival area, nag-aabang sa kanila ang kaanak ng mga OFW. 2 linggo na kami sa kanya, nag-alala talaga, abang ng abang. Kasi pati siya, iyak siya ng iyak nung gusto nang umuwi. Laking pasasalamat ni Catherine sa pagkakataong makabalik ng ligtas sa Pilipinas. Malaki man daw ang tiwala niya sa kakayahan ng UAE na protektahan ang mga nakatira sa kanilang bansa. Dumating na raw si Catherine na natakot na talaga. Madaling araw po, no, narinig po namin yung mga airstrike. So malapit po ko doon, naririnig ko yung pagsabog. Si Kenneth naman, nagkataon na nagbabakasyon lang din sa Dubai nang mangyari ang gulo. Ilang beses kami na-cancel. Twice, then try na kami sa consulate. Pero safe naman kami, sir. Overwhelming yung turnout in relation to the list, no?
we almost had a near 100% dun sa original targeted number of passengers. Ayon sa DMW at OWA, makakatanggap ang mga OFWs ng iba't ibang benepisyo sa gobyerno, kabilang ang transportation assistance para sa mga uuwi sa probinsya, may mga medical at psychosocial assistance, at magbibigay din ng tulong sa mga nangangailangan ng livelihood assistance. Sa kabuuan, mahigit 1,000 OFW na ang napauwi mula ng sumiklab ang bakbakan ng Iran, Israel at US. Pero marami pa ring mga OFW mula sa iba't ibang bansa sa Middle East ang itinatawid ngayon by land para maisama sa mga susunod pang repatriation. 16 po sa kanila ay tinawid natin mula Bahrain patungo ng Saudi Arabia. After po nito, meron din po tayong mga first flights from Saudi Arabia ng mga tinawid natin from Kuwait na ating mga kababayan. Ayon sa DMW, patuloy ang pagpapalista nila ng mga Pilipino na gusto nang umuwi mula sa Middle East. Bukas naman araw ng linggo, inaasang babalik na rin sa Pilipinas ang ikalawang chartered flight ng gobyerno ng Pilipinas, sakay naman na mahigit 300 OFWs galing naman sa Saudi Arabia. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Aba, tila naging freezer ang paligid sa Ginao. Sa bayan ng Kibungan, hindi lang frost o andap, kundi nagyelo na ang mga pananim na gulay at halaman sa tindi ng lamig. Ayon sa Pag-asa, bumaba sa 7.5 degrees Celsius ang temperatura sa Kibungan pati na sa La Trinidad kaninang umaga. Ramdam din ang Ginao sa Baguio City kung saan 9 degrees Celsius ang naitalang temperatura. 16.2 degrees Celsius sa Abucan, Bataan at Tanay sa Rizal. 19.7 degrees Celsius naman sa Pag-asa Science Garden sa Quezon City. Ayon sa Pag-asa, amihan ang nagdadala ng malamig na hangin sa maraming lugar sa bansa ngayon. At sa forecast ng Metro Weather, posibleng ulan sa ilang bahagi ng Calabarzon at Mimaropa bukas ng hapon. May pag-ulan ding inaasahan sa ilang bahagi ng Western Visayas. At hindi naman inaalis ang tsansa ng pag-ulan sa Metro Manila. Thank you, Nelson. Eto mga kapuso or ow! Ang mga netizens sa sinapit ng isang aso sa Antipolo City. Ang chow-chow kasi na si Bonito, nahulog. Nako, pero ang tinaguri ang man's best friend, aba, may best friend din. To the rescue ang aspin na si Enteng na talagang hindi umalis hanggang sa dumating ang fur mom na si Hughes Cooper Divine. Buti na lang at mababaw lang ang pinaghulugang manhole. Kwento ni Divine, naglalakad lang sila nang humiwalay ang aso hanggang sa napansin na lang nila na may dumudungaw na kulay brown mula sa manhole. Ito na raw ang pangatlong beses na napulog sa parehong butas si Bonito. Biro na ilang netizen, may warning sign na nga. Bakit doon pa dumaan? Buti na lang nandun si Enteng. Enteng to the rescue. At mga kapuso, yan po ang mga balita ngayong Sabado para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.